Magandang araw mga bata, halina't mag-aral kasama si Ma'am Christina. Para sa ating aralin, sa linggong ito, kahalagahan ng mga infrastruktura sa pamumuhay ng mga tao. Sa natapos na aralin, tinalakay natin ang pakikipagkalakalan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat lungsod at bayan sa NCR. Nalaman din natin kung paano ang pakikipagkalakalan ng bawat lungsod ay nakatutugon sa pangangailangan ng iba pang mga lungsod o bayan. Sa ating aralin ngayon, pag-aaralan natin ang mga infrastruktura at ang kahalagahan nito sa kabuhayan ng mga lungsod o bayan sa rehiyon. Handa ka na ba? Ano-ano ang mga halimbawa ng infrastruktura sa bawat lungsod o bayan sa rehiyon? Bakit mahalaga ang infrastruktura sa kabuhayan ng bawat lungsod o bayan sa rehiyon? Halika't tuklasin natin. Bago natin simulan ang ating aralin, subukin niyong sagutin ang unang pagsubok. Gamitin ang mga salita sa loob ng kahon na tumutukoy sa mga bagay na mahalaga sa kabuhayan ng ating lungsod. Isulat ang sagot sa patla. 5 segundo para sa bawat bilang. Bilang 1. Dito tumatawid ang mga tao mula sa kabilang pampang ng ilog. Tulay. Number 2, lugar na kung saan lahat ng mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan ay dito nabibili. Palengke o pamilihan. Number 3, kailangang malinis ito palagi at walang bara upang maiwasan ang mga pagbaha lalo na kung tag-ulan. Flood control. Number 4, ginagamit ito upang mapabilis ang pagdadala ng mensahe sa ating mga kamag-anak at kakilala. Telekomunikasyon. And number 5, ito'y itinayo ng ating pamahalaan. Ito'y itinayo ng ating pamahalaan upang mapabilis ang paglalakbay ng mga mamamayan sa iba't ibang lungsod. Kalsada. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Kung ang inyong score ay 4 to 5, mahusay ang inyong kasagutan. Kung ito naman ay 3, okay lang. At kung ito naman ay 1 at 2, walang problema kahit mababa ang iyong nakuhang score. Sapagkat ngayon pa lamang natin ito pag-aaralan. Bilang pagbabalik tanaw sa ating nakaraang aralin, naaalala niyo pa ba ang ating aralin noong nakaraang linggo? Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung ang pahayag ay hindi wasto. Kumuha ka ng sagutang papel. 5 segundo para sa bawat bilang. Bilang 1 o number 1.
Ang Caloocan ay kilala sa kanilang mga pabrika ng tela at paggawaan ng RTW. Tama o mali? Mali. Number 2, ang Pasig ay kilala sa paggawaan ng toothpaste at candy. Tama o mali? Mali. Number 3, ang Marikina ay kilala sa paggawaan ng sapatos at tsinelas. Tama o mali? Tama. Number 4, ang Malabon ay kilala sa kanilang produkto na puto bumbong at sapin-sapin. Tama o mali? Tama. Bukod sa pansit at Dolores Kakanin at crispy pata, ang mga puto bumbong at sapin-sapin ay produkto din sa Malabon o mas kilala bilang Dolores Kakanin. Number 5, ang Navotas ay kilala bilang fishing capital of the Philippines. Tama o mali? Tama. Naiwasto mo ba ang iyong mga sagot? Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Mahusay. Dumako na tayo sa ating aralin. Ang mga infrastruktura sa pamumuhay ng mga tao. Ano nga ba ang infrastruktura? Ang infrastruktura ay tumutukoy sa mga teknikal na mga istruktura na sumusuporta sa isang lungsod tulad ng mga kalsada, tulay, supply ng tubig, drainage, gusaling pamahalaan, telekomunikasyon at iba pa. Kabilang dito ang mga pisikal na mga bahagi ng mga magkaugnay na lugar upang maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan sa lungsod. Narito ang mga halimbawa ng mga infrastruktura. Tulay. Itinayo sa pagitan ng mga ilog at dagat. At bangin. Ginagamit ito upang mapaikli o mapadali ang paglalakbay ng mga tao. Mabawasan ang sobrang siksikan sa mga kalsada at mapadali ang pagluluwas ng mga produkto ng mga mamamayan. Tingnan ang larawan ng tulay. Kalsada. Isang daan o kalye para sa ruta ng pangtransportasyon, pampaglalakbay o pangtrapiko ng sasakyan upang maayos at mapabilis ang paglalakbay ng mga mamamayan sa lungsod patungo sa kanilang destinasyon o pupuntahan. Tingnan ang larawan o halimbawa ng kalsada. Flood control. Ito ay isa sa mahalagang proyekto na matatagpuan sa ating lungsod upang maiwasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ang ating lungsod ng Malabon ay mababang lugar kung kaya't ipinatayo ng ating pamahalaan ang proyektong ito. Tingnan ang halimbawa ng larawan ng flood control. Telekomunikasyon. Isa sa pinagsusumikapan ng ating lungsod ang pagkakaroon natin ng maayos na linya ng telekomunikasyon tulad ng PLDT, Globe, Smart, Bayantel at iba pa. Mahalaga ito sa larangan ng pagbabangko
kalakalan, ospital at pamahalaan upang mas mapabilis ang pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Nakikita niyo ba ang larawan? Water supply. Mahalaga sa bawat tao ang malinis na supply ng tubig. Ginagamit natin ito bilang inumin, panluto ng pagkain, panghugas at panlaba ng ating mga damit, at panlinis sa ating sarili. Kaya, sinisikap ng ating pamahalaan na magkaroon ng malinis na supply ng tubig ang buong lungsod. Nakikita niyo ba ang larawan? Ang mga infrastruktura ay tumutukoy sa mga daan, tulay, paliparan, pier at pamilihan o palengke na nakatutulong sa mga gawaing pangkabuhayan ng mga tao sa isang lugar. Ang mga ito ay ginagamit sa pagdadala at pagtitinda ng mga kalakal. Ang Light Railway Transit LRT at Metro Rail Transit MRT ay nagdurugtong sa Caloocan, Makati, Maynila at Lungsod, Quezon o Quezon City. Malaki rin ang tulong ng mga makabagong overpass at flyover sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko. Tingnan ang larawan ng halimbawa. NAIA o Ninoy Aquino International Airport at Philippine Centennial Airport ay nasa Pasay City sa Metro Manila. Nagagamit ang mga paliparan sa kalakalan sa loob at labas ng bansa. Nakikita niyo ba ang larawan ng NAIA? Nasa baybayin ng loob ng Maynila ang mga pantalan at mga daungan ng mga barko at maliliit na sasakyang pangtubig. Nakaugnay rito ang Ilog Pasig. Ito ang nagsisilbing daanan ng mga sasakyang pantubig. Tingnan ang larawan ng mga pantalan. May mga pangunahing daan sa Ayala Triangle EDSA. Nasa Hilagang Silangan, South Luzon Expressway or SLEX, Magallanes Interchange, Skyway na nasa itaas ng SLEX. Mahalaga ang mga ito upang mapabilis ang pagdadala ng mga produkto sa ibang lugar. Nakikita niyo ba ang larawan? Mayroon din tayong mga infrastruktura na naging sentro ng kalakalan. Ito ay ang mga sumusunod. Divisoria at Chinatown sa Maynila. Tingnan ang unang larawan. Ito ang sentro ng komersyo. Marami ang tindahan. Nasa hilagang bahagi ng makasaysayang Ilog Pasig ang Chinatown. Simbolo ito ng pananahanan ng mga Tsino sa Pilipinas. Natutunan ng mga Pilipino ang negosyong tingi o tiangge. Marami ring wholesale o maramihan. Kayo ba ay nakapunta na sa Divisoria? Sikat na sikat ito sa pagbili ng mga wholesale o maramihan. Ikalawang larawan ay ang tulay ng Ayala at Quezon. Ito ay tulay sa Maynila. Ang ikatlong larawan naman ay ang pamilihang pangturista sa Ermita. Ito ay ang pamilihan ng mga handicraft at art galleries. Marami ring restaurant, bar, club at tindahan dito. Tingnan ang mga larawan ng infrastruktura na naging sentro ng kalakalan. Mabuhay Rotonda o Welcome Rotonda upang batiin ang mga bisitang dumadayo sa Lungsod Quezon o Quezon City.
Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ang nangangasiwa sa usaping pera ng bansa. Patunay na sentrong pinansyal ang NCR. Cubao, sentrong kalakalan ng lungsod, Quezon. Ito ang modernong pamilihan o shopping malls. Nakabibili rito ng mga lokal at imported na produkto. Ang Araneta Coliseum ang kilalang lugar dito. Tingnan ang halimbawa ng mga larawan ng Mabuhay Rotonda, Bangko Sentral ng Pilipinas at Cubao. Lungsod Quezon. Narito sa Lungsod Quezon ang malalaking istasyon ng telebisyon katulad ng ABS-CBN at GMA. Banawe Street. Pamilihan ng mga spare parts ng iba't ibang uri ng sasakyan. Timog Avenue, maraming kainan at restoran dito. Yan ay ilan pa sa mga halimbawa ng infrastruktura na naging sentro ng kalakalan. Matapos nating matalakay ang ating aralin, subukin niyong sagutin ang ilang katanungan. Ano ang tumutukoy sa mga teknikal na istruktura sa isang lungsod tulad ng mga kalsada, tulay at marami pang iba? Sagot, infrastruktura. Magbigay ng ilang halimbawa ng mga infrastruktura na ating tinalakay. Naalala niyo pa ba ang mga halimbawa ng infrastruktura? Magbigay ng ilang halimbawa. Sagot, tulay, kalsada, flood control, telekomunikasyon, water supply at marami pang iba. Ilan lamang ito sa mga halimbawa. Bakit mahalaga ang infrastruktura sa kabuhayan ng bawat lungsod o bayan sa rehiyon? Mahalaga ba ang mga ito? Bakit? Sagot, mahalaga ito dahil ang mga infrastruktura ay nakatutulong upang mapadali ang pag-aangkat at pagdadala ng produkto mula sa ibang bayan. Ito rin ay nakatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga tao rito. Matapos nating matalakay ang ating aralin, subukin mong sagutin ang ilang pagsasanay upang matasa ang iyong natutunan. Kumuha ka ng sagutang papel para dito. Para sa ating gawain, iguhit ang ulap kung ito ay halimbawa ng infrastruktura at bituin kung ito ay infrastruktura na naging sentro ng kalakalan. 5 segundo para sa bawat bilang. Number 1, Light Railway Transit, LRT at Metro Rail Transit, MRT. Ulap o bituin? Excuse me. Tama, ulap. Number 2, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ulap o bituin? Tama, bituin. Number 3, Divisoria at Chinatown sa Maynila. Ulap o bituin? Tama, bituin. Number 4, Ninoy Aquino International Airport or NAIA.
ulap o bituin. Ulap. Number 5, Banawe Street, ulap o bituin. Tama, bituin. Iwasto mo ang iyong mga sagot. Tandaan mga bata, honesty is the best policy. Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Mahusay. Tandaan, ang infrastruktura ay tumutukoy sa mga teknikal na mga istruktura na sumusuporta sa isang lungsod tulad ng mga kalsada, tulay, supply ng tubig, drainage, gusaling pamahalaan, telekomunikasyon at marami pang iba. Ipinatayo ang mga ito upang mapadali ang pag-unlad ng kabuhayan ng mga tao. Mapalad tayo sapagkat ang ating pamahalaang lungsod ay nagpapatayo ng mga infrastruktura na makatutulong sa ating kabuhayan. Bilang pag-alam sa iyong natutuhan, iguhit ang masayang mukha sapat lang kung ito ay mahalaga sa pag-unlad ng ating lungsod. At malungkot na mukha naman kung hindi. Uulitin ko mga bata, iguhit ang masayang mukha kung ito ay mahalaga sa pag-unlad ng ating lungsod. At malungkot naman kung hindi. Nakikita niyo ba ang mga halimbawa ng larawan ng mga infrastruktura? Ito ba ay nakatutulong o ito ba ay mahalaga sa ating pag-unlad? Kung ito ay mahalaga, masayang mukha. Kung ito naman ay hindi, malungkot na mukha. Bilang isa o ang tingnan ang larawang isa. Number 1, ito ay ang pantalan o pier. Nakatutulong ba yan o mahalaga ba yan sa ating pag-unlad? Masaya o hindi? Malungkot? Tama, masaya. Tandaan, mahalaga ang pier o pantalan sa ating kabuhayan sapagkat napapadali ang mga pagdadala ng mga produkto o pag-aangkat ng produkto dito. Dito, dinadala o niluluwas ang mga produkto. Number 2, tulay. Ito ay halimbawa ng tulay. Nakatutulong ba ito? Masaya o hindi? Malungkot? Tama, masaya. Ang tulay ay nakatutulong upang mas mapadali o mapaikli ang pagdadala ng produkto. Hindi na natin kailangan pang tumawid o sumakay ng bangka. Sa pamamagitan ng tulay, nagiging mabilis ang pagdadala o paghahatid ng produkto. Baha. Ito ba ay nakatutulong o mahalaga sa pag-unlad? Masaya o hindi? Malungkot? Malungkot. Ang malawakang pagbaha ay hindi mahalaga sa pag-unlad o hindi nakatutulong sa pag-unlad. Kung kaya't ang ating pamahalaang lungsod ay nagsagawa o nagpatayo ng proyektong flood control upang mapigilan ang pagbaha sa lungsod. Sumunod na larawan ay ang mga basura. Ito ba ay mahalaga sa pag-unlad o hindi? Malungkot. Tama. Hindi ito mahalaga sa pag-unlad. Number 5,
Malabon public market o pamilihan o palengke. Ito ba ay mahalaga sa pag-unlad o hindi? Masaya, tama. Ito ay mahalaga sa ating pag-unlad. At hindi lamang iyon, malaki ang naitutulong nito sa mga mamamayan na nakatira dito sapagkat ang lahat ng kanilang pangangailangan ay dito nila nabibili. Muli, iwasto mo ang iyong mga sagot. Honesty is the best policy. Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Mahusay. Dumako na tayo sa pangwakas na pagsusulit. Basahin at unawain ang pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Muli, 5 segundo para sa bawat bilang. Handa ka na ba? Number 1, napapansin natin na maraming mga tubo ng tubig ang madalas na inaayos sa ating lungsod. Ano ang hatid nito sa ating mga tahanan? A. Mabilis, malinis na supply ng tubig. B. Mga malalaking pagbaha lalo na kung tag-ulan. C. Maruming supply ng tubig. D. Sakit na dengue. Ang tamang sagot, A. Malinis na supply ng tubig. Number 2, ang lungsod ng Malabon ay mababang lugar. Dahilan kung bakit sa kaunting ulan ay binabaha agad ito. Ano ang ipinatayo ng lungsod upang maiwasan ito? A. Pabrika ng mantika. B. Palengke. C. Flood control system. D. Matataas na tulay. Ang tamang sagot, C. Flood control system. Number 3, halos lahat ng tao ngayon ay marami ng cellphone, kung saan pwede ring mag-internet. Ano ang kailangang maisaayos upang matugunan ang ganitong uri ng pangangailangan? A. Sasakyan. B. Linya ng komunikasyon. C. Tulay. D. Water supply. Ang tamang sagot, B. Linya ng komunikasyon. Number 4, sa malayong lugar ka nagtatrabaho. Para mabilis kang makarating sa lugar kung saan ka nagtatrabaho, ano ang kailangan mo? A. Bangka. B. Tulay. C. Kalsada. D. Cellphone. Ang tamang sagot, C. Kalsada. Number 5, ikaw ay nakatira sa kabilang ilog. Kailangan mong pumasok sa paaralan. Ano ang kailangang itayo doon upang makarating ka sa paaralan ng maayos? A. Poste ng ilaw. B. Palengke. C. PLDT. D. Maayos at matibay na tulay. Ang tamang sagot, D. Maayos at matibay na tulay. Naiwasan mo ba ang iyong mga kasagutan? Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Binabati kita. Ngayon, maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay na matatagpuan sa iyong self-learning module. Gumamit ng sagutang papel para dito. Hanggang sa muli! Paalam!